What's up sa mga kahombre ko dyan? Magkakawasapan na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa na naman sa katarantaduhan ni Bugoy na Koykoy, mga kahombre ko. Alam nyo naman, si Bugoy na Koykoy sa channel na to ay gatahas, nagatas mga kahombre ko, sagad ho sa buto. In fact, bakit ko yan nasabi mga kahombre ko? Kasi nakakatatlong content na ho tayo dito. At bawat content natin dito mga kahombre ko, sagad sa butong 300,000 views ho yan. Automatically, money at paldo! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan mga kahombre ko. Ito ang main Facebook ko. Ito naman ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre, kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Ano ba ang major issue ni Bugoy na Koykoy? Alam naman natin mga kahombre ko na pagka tumunog pa lang ang pangalan na Bugoy, automatically alam nyo na against na agad yan sa mga babae. Una. Kaya rin nahuli nyo nag-cheat yung lalaki nyo, ang pinaka-the best na magagawa nyo, isuportahan nyo nga eh. Yeah. Hindi kayo iwan ng lalaki yun. Kaya rin hindi kayo nagreklamo, kayo ang the best na babae para sa kanya. Totoo. Pag nakamit kami ng babae, na walang sasabihin sa amin pag nang bababae kami, yun ang the best. Isipin mo kung gano'n namin ipagmamalaki kayo sa mga friends namin. Lahat ng homies ko maiinggit sa akin. Hindi pa aalis yung lalaki sa inyo. Putik, matibay. Pangalawa, magyayabang na naman at magbubuhat na naman yan ng kanyang bangko. Kailangan ko bang maging mayabang or maging humble na lang? Masyado kang humble, maapak-apakan ka ngayon. Yeah. At pangatlo, mga kahombre ko, iyayabang na naman niya yung mga bakery girls niya, mga kahombre ko. Alam nyo, wala namang masama, mga kahombre ko, sa pagiging bakery girl. Ako kasi, mga kahombre ko, hindi ko inilalahat, no? Ito lang mga tropang babae o talagang kinakanyog na mga babae nito si Bugoy na Koykoy. Nahihiwagahan lang ho ako hanggang ngayon. Kasi, makikita natin, mga kahombre ko, at maaalala natin, ang legendaring bakery girl numero 1 ni Bugoy na Koykoy, na sila Bruja, mga kahombre ko. At naalala natin na bakit Ay, na nyo, tinataanan nyo ako. Tawanan nyo ako sa personal, pagpapatay ko kay putang ina. inimbita ho ako niyan sa christening ng anak niya. Aray mo! Aray mo! Alam niyo na yan, mga kahombre ko. I mean, hindi ho ako nag-iimbento. I mean, yan properly researched, mga kahombre ko. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. So, yan ho ang mga kabulastugan ni Bugoy na Koykoy, mga kahombre ko. At kung ating maalala, na-interview ko rin ang kapatid ni Manet. Okay, so bali dalawa na lang yung nandun na kapatid mo, na kasama niya. Dalawa na lang. So, bali dalawa yung kapatid mo na girlfriend ni Bugoy ngayon. Oo. Sila Bruja, tsaka yung isa. Yes. Anong gusto mo sabihin? Na nababastos kayo? Anong nangyayari? Sa akin lang, medyo dahil yung sa side namin, walang nagsasalita, walang Tama. nagpapaliwanag, walang sumasagot. Kaya lang din ako naglakas na loob na makipag-usap sa iyo, Boss MJ. Para lang din sabihin na yun is content lang, trabaho lang. Yun lang yung ano ko. So, totoo! And, yan. Alam nyo yun. Kasi, may point naman, mga kahombre ko. Kasi, sino ba naman ang papatol sa isang Bugoy na Koykoy? Kung saan, mga kahombre ko, ang tingin niya sa mga babae ay dinaig pa ho ang tae, mga kahombre ko. Sobrang baba ng tingin niya, parang mga basura lang. Unggoy yan! Siyempre, mga kahombre ko, wala. Kundi yung mga taong tunay na nangangailangan. Hanggang ngayon, wala tayong kasagutan kung bakit ginawa at pinili ni Manet, mga kahombre ko, si Bugoy na Koykoy kesa sa kanyang mag-ama. Nakakaawa ho yung mag-ama nito si Manet, mga kahombre ko. Pero syempre,
Matagal na yan at wala na. Yun na yun, mga kahombre ko. Kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, hunghang ka. Dahil makakarma ka, wag ka mag-alala, magkaka-cancer ka na. Easy lang, ha? Sabi ho ni Bugoy na Koy-Koy, hindi ako nakakarinig ng wala kang time sa akin. Ayan na, banat na naman ito ng katarantaduhan. Exciting to. Mula sa mga babae ko. Okay. Tama. Mga, no? Mga. Mahiya ka sa balat mo. Kiningining ka. Pero kunwari, sasabihin nila yon sa akin, siguro ang masasabi ko ay, Pogi yan! maswerte ka ngang nasa perimeter kita eh. Wow! Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Huwag ka mo lumapit 50 meters away. Kahit wala akong time sa'yo, as long as nasa perimeter ka, i-consider mo yung sarili mong swerte. Kasi kung wala ka na sa perimeter ko, hindi lang time ko mawawala sa'yo, kundi ako mismo ay mawawala sa'yo for life. Now, STFU! At gawan mo ako ng sandwich. Grabe mga kahombre ko. Nakakakilabot ho talaga ang mindset ni Bugoy na Koy-Koy. Pang tarantado at pang tanga ho, no? Adik, di ba? Mamaya, live tayo, shabu. Ako'y parating talong-talo ni Ivana Alawi, ni Alex Gonzaga, at ni OG Diaz. Kasi apat ho kaming nagpo-promote ng Top Sen. At hanggang ngayon, mga kahombre ko, talagang inaapak-apakan nila ako. Paano ko kaya ipopromote ang Top Sen? Naiiyak na ako! Paano ko ba makakaladkad ang mga mahal kong OFW na katulad kong meron ding experience on being an OFW na kapag ginamit nyo ang aking promo code for the first time na makagago, meron kang libreng $20. Kapag nasa Australia ka, meron kang 30 Australian dollars. Pag nasa UAE, 25 AED. Pag nasa UK, may libre ka na 10 pounds. Pag nasa Europe, meron kang libreng 10 euro, mga kahombre ko. At ito pa yung iba't ibang mga bansa kung saan gumagana ang Top Sen. Pero may bago ngayon, mga kahombre ko, from Bahrain. Sa unang gamit mo ng promo code ko, magkakaroon ka ng libreng 7 dinar, 7 BHD. Gamitin mo na ang promo code ko at i-top send mo na. Pero ang gusto mong i-remit sa pamilya mo through bank o kahit saan GCash sa Pilipinas. Let's go. I love you, OFW. Talagang ang tingin niya ho sa kanyang mga partner mga bakery girls niya. Kasi imagine niyo mga kahobre ko, nahingi ho siya ng sandwich, mga kahobre ko. So talagang sandwich pang ginusto mo. Swak na swak sa trabaho ni Manette. Malala pa kayo sa adik. Hindi ko rin alam, mga kahombre ko, no? Kung yaya ba ang hanap ni Bugok o kaya naman asawa. Di ba? I mean, hindi ko alam kung ano ba talagang gusto o trip niya sa buhay. Kasi kahit sa banyo, inuhugasan pa ho itong tao na ito ng puwet nila bruha, mga kahombre ko. So, alam niyo yun? May mga tama sa ulo siguro yung mga animal na yan. Ito talaga yung klase ng lalaki na wala talaga tong kwenta, mga kahombre ko. Wag niyong gagayahin si Bugok na Koy-Koy, mga kahombre ko. Tama rin yung sinabi niya na 2 joints atin-atin lang. Sa inyo na lang. 2 joints sa atin lang, hindi para sa lahat. Tanga! Kasi alam nyo, mga kahombre ka, kapag isinapuso nyo ho yan, talagang babagsak ho ang inyong buhay, mga kahombre ko. Huwag nyong gagawin yan. Yan si Bugok na Koy-Koy, mga kahombre ko. Kumbaga sa kalapate, ayan ho yung tinatawag na paltok, mga kahombre ko. O kaya naman, kung sa manok, ayan ho yung reject, mga kahombre ko, na kailangan ng ikal. Kasi pangit sa imahe ng mga kalalakihan. Huwag kayong maniniwala sa mga katarantaduan at kabulastugan nito. Perimeter ka pa dyan. Gusto mo, sampigahin ko yung ulo mo eh. Easy lang, kapatid. Easy lang. Anong perimeter, ha? Pasalamat ka, wala ka sa perimeter ko. Kundi baka masampig ako yung ulo mo. Biglang ma-realize mo na, ay, grabe. Tama pala, hindi pala ako dapat gantong katarantado sa mga babae, no? I mean, nakakainis talaga itong tao na to, mga kahombre ko. Pero, in fairness, mga kahombre ko,
Talagang abot kaluluwa kong inis ko sa utak ng tao na ito. To the point, mga kahombre ko, na kahit nag-i-status lang siya, talagang nakaka-trigger, mga kahombre ko. Solid talaga si Bugoy, alam niyo? Talagang kuhang-kuha niya yung buwisit ng mga tao sa kanya, di ba? Kung nandyan ako, bogbog sarado ka rin sa akin kayo. Hindi lang ito ang naging kontrobersyal na pahayag na ginawa ni Bugok na Koy-Koy dahil kamakailan lang nag-post siya ng halos zero effort ako pagdating sa pagiging sweet, romantic, expensive gifts. Malamang, wala ka namang ibibigay eh. Ano namang ibibigay mong tarantado ka? Di ba? Wala kang stable job. I don't like having a job, you know? It's not my thing. Meron ka, merch lang. Bulbul ke, tangina, walang lang ako trabaho ilang linggo, 3 linggo pa lang. Ang dami mong satsat. Sasakyan mo, bulok. I don't like having a job, you know? It's not my thing. Di ba? Oh, anong ibibigay mo naman na buhay? Bahay mo, rental lang. Kita nyo na mga kahombre ko, papaano kayo maniniwala sa tao na wala naman napatunayan? Even sa mga two joints na yan, ano naman ang gagayahin yung tama kay Bugoy? Aber? Walang trabaho eh. Walang trabaho, no money, no honey. Ayun ang totoo. Alam nyo ba na kahit sa Muslim, mga kahombre ko, sabihin natin na may 3 kayong asawa, okay yon para sa mayayaman. Kasi dapat kapag nagbigay ka ng isang candy sa isang asawa mo, dapat bibigyan mo rin ng patas-patas na candy yung 3. Pangmayaman yon mga kahombre ko. And for sure, I don't know kung mayaman talaga tong Bugok na to. Kasi kung mayaman ito, grabe. Lifestyle niya nga mga kahombre ko. Yan ng lifestyle niya na yan. Talagang kung ma-flex niya, parang akala mo talaga buhat-buhat niya na yung buong mundo. What more kung may tunay siya na i-flex? Diba? Gets nyo yung point? This is overhyped for no reason. At ang nakakalungkot dito, mga kahombre ko, yung mga kababayan natin, mga bata na nangangarap, no, na umangat sa buhay, some of them, itong tao na ito ang tinitingala nila. And yun ho, yung nakakalungkot na part. Oh, mukha ng Bisaya. Utang inan to. Stricto pa ako sa diet and exercise ng mga girls ko, ah. Grabe talaga. Strict! O nagtitipid ka lang talaga para sa diet din ng mga girls mo. Kaya ganyan, nagsisi ngayayat yung mga babae mo. Oh. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Putragis ka mo. Kailangan nilang gumising ng 6 a.m. 4 times per week para mag-training ng boxing. Aba, grabe. Ang sarap pala maging boy toy ni Bugok, mga kahombre ko, ha? Pero nag-i-stay pa rin sila sa akin nang walang reklamo. Paano magre-reklamo? It's either back to bakery o diet. Eh di diet na lang ako, di ba? Eh kaysa bumalik ako sa bakery. Oh. Pansyata ni makagagot eh. Bali-balita ako nga sa pagtuhog ni Bugok sa magkapatid ni Manet at saka nung bata, mga kahombre ko. Bali-balita ako nga dyan eh. Kumbaga, sinusustentuhan daw ni Bugok yung pamilya nitong babae, nitong mga babae niya. Oh, 'di ba? Nagbibigay sa mga magulang. Kasi mga kahombre ko, sa mahirap lang, no, ang mga magulang nitong mga to. So, yan, ayon yan sa kapatid mismo ni Manet. Wala rin ako masasabi kay Labrua dahil siyang breadwinner na dapat ako yung pinakapanganay na gumagawa ng magbibigay sa mama ko, tumutulong sa aking magulang, pero siya yung gumaganap, siya yung nakatayo. So, kung ako, mga kahombre ko, dito na ako sa dieta na tinipid. Diba? Kaysa bumalik sa bakery. Para sa akin, ha? Pero, then meron akong kilalang girl na todo effort yung manliligaw niya sa kanya. Expensive restaurants, movies, gifts, vacation, flowers, etc. May pera kasi yon, Bugo. Yun kasi yung diferensya. Di ba? Huwag mong ipagyabang yung shit na hindi mo afford. Di ba? No point. Kasi hindi mo siya maa-afford. Kaya ngayon, ang sisiraan mo yung sistema na ginagawa usually, no, ng mga Pilipino na may kakayanan sa buhay. O, ngayon, ayaw mo ng ganyan, ibig sabihin, ikaw yung tanga. Kasi ganyan naman talaga yon. Kailangan susuyuin mo yung babae, obviously, di ba? Yun nga mga ancestors natin, ang haharana, di ba? Ngayon, yan na yung modern way to show love to your future girlfriend o future asawa. Tama? Tama ka.
Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Pero, hindi naman niya sinagot. Obviously, may malalim na reason kung bakit nangyayari yon. See, ang mali ng manliligaw niya ay sinimulan niya sa effort. Maliho pala na magbigay ng effort sa mga babae, ha, para sa mga kalalakihan niya. Huwag kayo magbibigay ng effort. Napaka bio-bio mo. No? Ay, hindi. Napaka-ob-ob mo. Dapat, hinayaan niya munang magustuhan siya ng babae sa default niya. Yung version niyang hindi nag-e-effort. Grabe namang katangan nito, mga kahombre ko. Ngayon, unang banat pa lang, mga kahombre ko, papakitaan mo agad ng katamaran yung babae, di wala na. Di ba? Ang tanga mo naman, bugoy. And ito pa, mga kahombre ko, di ba? Paano malalaman ng babae na ikaw ay interesado sa kanya, aber, kung di ka magbibigay ng effort? Ano yan? Papalipadan mo ng hangin sa salita? Tapos iisipin mo na lang na, sana makarating to sa'yo? Ano yan, bugoy? Di ba? Ano yan? Iintayin mo lang na ma-realize, ba, may gusto ata to sa... Paano niya malalaman kung di mo bibigyan ng effort? Isa kang malaking tukmol. Kaya ganyan yung mga nagiging babae mo, bugoy. Pinapatulan ka, hindi dahil sa mahal ka, kundi dahil sa pera mo na sakto lang. Hindi ka nga makakuha ng quality na girl, eh. Sige nga, i-challenge kita. Kumuha ka nga ng wife material na babae, yung tipong habang buhay mong makakasama. Yung tipong maayos, maganda, may pinag-aralan, may kakayanan sa buhay. Sige nga, pag nagawa mo yan, bugoy, magsosorry ako sa'yo sa video. Totoo yan. Sige nga, kaso hindi. Mas pinipili mo yung tatlo, okay lang yun, di ba? Tatlo sila, Pero kahit kailan, mga kahombre ko, hindi kayang tumbasan ng 3 o 10 o 100 tipo ng babae na meron si Bugoy, mga kahombre ko, na ang isang babaeng wife material. Iyon ang habang buhay hindi maintindihan ng kalbong to. Well, kalbo rin naman ako, mga kahombre ko, pero mas grabe ko yung pagkakalbo ni Bugoy, ha? Dapat, hinayaan niya munang magustuhan siya ng babae sa default niya. Yung version niyang hindi nag-e-effort. Tapos, dun pa lang siya pwede magbigay ng upgraded na experience. Hindi ko sinasabing never ako nagiging sweet or generous, pero kung may gagawin man akong effort, bonus na lang yon. Parang cherry on top na lang. O sige, mga kahombre ko, hanggang dito na lang tayo sa katarantaduan na to ni Bugoy na Koy-Koy. Masyado na ako na bad trip. One love. Good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!